Hello, good morning. So, ngayon ay March 28. Tatlong araw na lang. I-harvest na natin to. So, nag-refill ako ng konti sa kanila kahapon. And, ito yung pinofoliar natin. Ito yung unang binabantayan natin. So, for harvest na siya sa 31. February 16 natin siya tinanim at hindi ko siya pinofoliar. So, ito, naka-foliar din to. Yan. And nga pala, pagka-harvest natin yun ng March 21, may ipapalit na agad tayo sa kanya. So, after natin siyang i-harvest, lilinisin agad natin para taniman. Yan. So, ito yung Scamander, Red Crystal Lettuce. So, medyo mabagal siya. Based sa nakikita ko, at baka 50 or 55 days natin siya i-harvest. So, kung ganun yung mangyayari, kakailanganin ko pa ng space dito. So, ito yung mga tawag dito, Black Simpson. Yan. So, kailangan talaga nila ng malakas-lakas na intensity ng araw. O baka mas kailangan nila ng medyo mas malamig na lugar kasi dito lowland tayo kaya medyo mainit. Yan. So dito naman siguro i-trim ko lang muna to. Ayusin ko lang muna itsura nito. Then yan, siguro ito i-trim ko rin to. Yan. Hindi ko pa pala naayos yung pagtitrim-trim dito. Pero yung mga seedlings ko ng basil sa baba, napakaganda na itsura. So, if in any case kailangan ko magpalit dito ng puno, walang problema. Meron tayong makukunan dun sa baba. So, ito naman, ayan. Sineparate ko na yung dalawa, tapos yung ibang nandito, nilipat ko na dito sa loob para maiwasan lang yung pagmukbang sa kanila ng mga ibon. So, yun nga, yung dalawa namatay. So, nangyari naman talaga yan. Kahit sa baba, may isang namatay yata doon. So, ito, sana hindi na siya, sana magtuloy-tuloy na to, itong bulaklak na to, yung bunga ng talong natin. Then, hopefully, mag-okay pa yung iba. Ito, hindi ko pa ito na-refill pala. Kailangan sigurong i-refill yan. Yan. So, mag-start na rin ako nung cherry tomato at saka cucumber kasi medyo okay na yung size ng cucumber eh. So, baka after 3 weeks, i-transplant ko na sila dito. At pagka-transplant ko sa kanila dito, dapat medyo mataas na yung kasi lalagay natin sila sa ito, Kratky setup sila eh. So, kailangan mataas yung nutrients solution nila. Mga 2.0 easy dun sa pagkakaalam ko. So, ayan, ito na gawang ko na kahapon. So, nabutasan na natin nga sa taas. Ang i-cover na lang natin dito yung sa baba. Yan. Para maging malamig yung tubig nila dyan sa loob. So, ayusin ko pa yung insulation nito. Pero sige, tingnan natin. Lang. Hindi lang kung saan lalagay kasi itong label. Yung label hindi ko alam kung saan kung paano ko i-set up eh. Pero ayan. So tinakpan ko na lang muna. So yan. Cutter lang naman ginamit ko dyan. Ayan. So red scamander. Hindi ko sure kung magiging mas okay sila dito. Pero hopefully medyo okay. Ayan. So, yung ibang tanim natin, pwede natin ilipat dito kung wala na akong pwesto. Pero, yun. Ito naman, sa araw-araw ko naman sine-check to. And black na yung buto niya dito. So, antayin na lang talaga natin na matuyo to. Pag natuyo yan, goods na yan. So, kung mapansin nyo pala, may mga alikabok, may mga dumi-dumi. Umulan kasi kahapon, so naanggihan sila.
Dahil na rin sa mga alikabok nila sa dahon, ayun, nag-form siya ng ganyan, parang putik-putik. Yun yung na-observe ko kasi medyo malakas yung ulan kahapon. Naanggihan sila. So, yeah. So, ito yung lemon basil natin. Pito yan eh. Wala akong tinransplant sa maliit na container. So, diretso na agad sila dito sa malaki natin. Yan, lumalaki naman sila, di ba? Hindi ko sure kung napapansin nyo, pero lumalaki sila. Opo. So, good indication yan na naka-establish na sila ng roots. And tuloy-tuloy lang yung paglaki nila. So, pag nagkaroon ulit ako siguro ng lemon basil, hindi ko na siya pwedeng ilagay dito. Kasi kung maliit siya, matatakpan na siya ng mga malalaki. So, kung magta-transplant man ako dito, yung malaki na. Pero yun nga, ang usually tinatransplant ko lang, 6 or 5. Dito nga 5 lang eh. So ito sobra-sobra na to, kaya hayaan na lang natin siya dyan. Hayaan na lang natin silang lumaki ng sabay-sabay. So ayun. So yung pinaka-project ko ngayon is yung paglalagyan ko ng cucumber. Kasi yun na yung malaki. Yung cherry tomato medyo maliit-liit pa eh. Pero may mga bell pepper na rin tayo. Yun. So good news naman siya. Siguro after 3 weeks, kung pwede ko na rin i-transfer yung bell pepper, ita-transfer na lang din natin. Ang tanong lang kung saan ko talaga sila ilalagay. So, yun yung question. Kasi magkakaroon tayo ng trellis eh. Kaya iniisip ko dito siya ipwesto eh. Baka ito, ilipat ko doon. Tapos iurong ko to doon. Tapos may 2 malaking container dito na yun yung magiging lalagyan ng ano natin. Ayun, yun yung iniisip ko eh. Kasi papatong ko lang dito. Papatong ko lang sila dyan sa taas. Dito pa yung gamit ko dati nung nag-ayos ako nitong. Yan, nakaganyan lang sila. Tapos, ayan. Lagyan ko lang ng insulation dito. So, hopefully, yun na kasi wala akong mahanap na container. Mas maganda sana kung mas malalim pa dyan. Mga 6 o kaya 10 inches yung lalim. Ito sana yung ganito eh. Shipping ko. Kung makahanap ako ng tawag dito? Paso. Hanap siguro akong paso. Tapos lagyan natin plastic lining. Yun yung gagawin natin. Ang problema ko, yung foam pala. Yung pala yung problema ko. Kailangan pala umorder na ako ng foam. Anyway, so, ang dami ko na pinagsasabi. Ayun, update ko na lang kayo kung ano man mangyayari dito. Pero yun yung recent na nire-resolve na kong issue na dapat kong paglipatan ng cucumber. Kasi nga hindi ko lang kung gaano ko taas yun eh. Kasi tataas talaga yun eh. Kaya hindi ko sure kung pwede rin dito o kaya doon. Pero palagay ko dito na lang. Kasi nga ang iniisip ko na rin yung mga ibon. Ayun, sige. Bahala na. Makita nyo naman sa update ko sa mga susunod na araw kung anong gagawin natin. Yun lang and see you next update. Bye-bye.